Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, breaking news sa Kongreso Sablay, kinalaban ang Korte Suprema. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Eto pa mga kababayan, pasadahan din po natin itong si Speaker Martin Romualdez to counter Supreme Court's decision on impeachment. Sabi po dito, House Speaker Martin Romualdez confirmed that he ordered the House of Representatives to file a motion for reconsideration against the Supreme Court's ruling that declared unconstitutional the article of impeachment against Vice President Sara Duterte. Pero sabi niya po dito, however, Romualdez clarified that while he respects the High Court's decision, he believes that there are a few points in the decision that needed to be clarified. Ano pang gusto niyong klaruhin, ha? Hindi nyo na nga sinagot yung Supreme Court sa gusto nilang malaman sa inyo, di ba? Sabi pa po dito, we are in the process of reading the decision of the Supreme Court, but of course, we shall respect the decision. We shall also exhaust our remedies. We'll also be preparing a motion for reconsideration within 15 days of our official receipt. Sabi po ni Romualdez. Talagang ayaw sumuko, no? Ayaw pong sumuko ni Speaker Martin Romualdez dito po sa kanilang plano. Stick to the plan talaga, ha? Na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin itong anak ni Bong Revilla. Sabi niya po dito, Martin Romualdez is not only Speaker of the House, he is truly the Speaker of the people. Ha? Talaga ba? And, siguro ko itong si Jolo Revilla III, mga kababayan, ay wala dito sa Pilipinas, no? Hindi niya ba nakikita yung mga survey? Kung talagang mahal ng taong bayan si Speaker Martin Romualdez, di sana umaangat-angat ang kanyang mga ratings sa anumang survey na yan, di ba?
Pero wala eh. Ha? Lahat na siguro ay galit kay Speaker Martin Romualdez. Ano? Nasa palagay niyo mga kaubayan. Nasa tamang pag-iisip pa ba itong si Representative Cholo Revilla nang sabihin niyang he is not only the Speaker of the House, kundi Speaker of the People din daw si Speaker Martin Romualdez. Nako. Ano po ang inyong masasabi dyan? Ito pa. Sabi naman po dito ni Senator J.V. Ejercito, we support the President's call for a full counting of the flood control projects, but audits must be followed by consequences. Siyempre, di ba? Dapat lang na magkaroon po sila ng karapatang pataw na parusa. Di ba? Para naman maging patas sa ating mga taxpayer. Kung pwede nga lang ang parusa sa kanila ay makulong at bayaran nila yung kanilang mga ginastos, no, na mga pondo ng bayan. Di ba? Kailangan nilang bayaran at kailangan din ng makulong para hindi na po sila pamarisan. Okay? Tama po yung sinasabi. I agree with you. Palakpakan muna natin. I agree with you, Senator J.V. Ejercito. Hindi lang dapat audit. Dapat may consequences ang mahuhuli na may kasalanan dyan sa mga flood control projects na yan. Okay? Ito, last po natin pag-uusapan mga kababayan. Ito naman po. Ito naman po ng statement ni John Palafox. I think isa po itong architect, no? At saka contractor. Correct me if I'm wrong mga kababayan sa taong ito. Sabi po kasi dito, Mayor Magalong of Baguio said corruption can reach 70% in infrastructure if 40% of the budget goes to bribes. They reduce equality, thinner concrete, weaker drainage. Most contractors admit that without grease money, landing a public project is nearly impossible. They are forced to give political cuts, and in the end, almost nothing is left for their actual project. Simply releasing a list of contractors is not enough. It may be a step forward accountability, but it won't cut the root of the corruption system that politicians themselves perpetuate. Ito talagang mahirap mga kababayan. Ibigay mo 70%. Ang nawawala sa actual na pondo. Magkano lang sa actual na pondo? 30%. Magkano ang napupunta sa mga ibinabayad nila? 40%. Nako, so 40%, so 30. 30 yung nasa politiko. Biruin yan mga kababayan. Yung nakuhang nakawat o nanakaw ng politiko ay yung porsyentong nanakaw ng politiko ay same percentage, no, na actual project. Kasi 40% mas malaki po ang napupunta sa mga nababribe nila. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? At least ang gobyernong ito ay umamin sa wakas, di ba? Na wala talaga silang ginagawa. Ngayon pa lang sila kikilos at magiging seryoso. Nako po. Mag-aapat na taon na mga kababayan, ngayon lang naisip na magseryoso. Anong ginawa nyo sa first 3 years ng inyong pag-upo? Kayo ba ay go with the flow lang? Okay? Nagtatanong lang po, di ba? Ito mga kababayan, pakinggan po natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Nako po. Mga kongresista takot na sa Supreme Court ayon kay Senator Marcoleta. Ito po mga kababayan, bigyan po natin ng reaction to. Sino ka ba naman? Ngayon sinasabi, judicial overreach. Sa akin tingin, takot na takot sila sapagkat sasablay sila lahat dito. Kinumpirma ng House of Representatives na sumunod na ito sa direktiba ng Korte Suprema na paghahain ng dokumento at karagdagang impormasyon kaugnay ng mga petisyong nagpapadismiss sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Na isumiti ito electronically ng Office of the Solicitor General bilang legal counsel ng Kamara sa pamamagitan ng Philippine Judiciary Portal at nabigyan din ng kopya maging lahat ng party na asahang ipapadala ang physical copy sa Supreme Court.
Sa July 8 resolution ng Supreme Court and Bank, ilan sa hinihingi impormasyon kaugnay ng impeachment case ay kung nasuri ba ng House members ang articles of impeachment at mga ebidensya bago lagdaan. Gayun din kung nabigyan ba ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na maipahayag ang kanyang panig kaugnay ng mga ebidensya laban sa kanya. Subalit sa pahayag ng tagapagsalita ng House of Representatives na si Attorney Princess Abante, iginiit nitong sa mismong impeachment trial mabibigyan ng pagkakataon ang Vice Presidente na maipagtanggol ang sarili. Binigyang diin naman ng Kamara kasabay ng paggalang sa Korte Suprema ang eksklusibong otoridad ng House of Representatives sa internal deliberative functions nito na nakabatay sa prinsipyo ng separation of powers and legislature's status bilang co-equal branch ng pamahalaan. Dagdag pa ni Attorney Abante, walang nakasaad sa konstitusyon kung papaano dapat suriin ng bawat House members ang reklamo bago lagdaan. Wala ring batayan para questionin ng certification na kanilang sinumpaang pinag-aralan at nauunawaan ang mga reklamo at mga kalakip na dokumento. Muli ring ipinahayag ng Kamara na prinoseso ang lahat ng impeachment complaints laban kay VP Sara ayon sa nakasaad sa konstitusyon. Ang unang 3 impeachment complaints ay nakasama sa order of business ng Kamara sa loob ng 10 session day, samantalang 4th complaint na nilagdaan at verified ng mahigit 1/3 ng House members ang nagpatibay sa articles of impeachment na inihain sa Senado. Dahilan para mawalang saysayang na unang 3 impeachment complaints at i-archive. Judicial overreach daw po. Ano nagsabi nun? Si dating senadora, dating DOJ secretary, doon po unang narinig sa kanya. Kaya ko naman binabanggit itong column na ito, Sen, mukhang ito rin ang kino-quote. Ganyan din sinasabi. Ganyan din po ang sinasabi niya. Puntahan muna natin yung nagsabi na dating senadora. Opo, dating DOJ secretary. DOJ secretary, dating chairman ng Human Rights. Ay, tama po pala, oo. At ngayon ay na-elect yata sa party list na congresswoman. Yes po. Alam mo, dapat magpasalamat siya sa Korte Suprema dyan at medyo mabait ngayon, ano, Korte Suprema. Ganun ba? Oo. Para pagsabihan mo ng judicial overreach ang kataas-taasang hukuman, para kang starry ride yan. You know? Ganun ba dating doon? Bakit mo pagsasabihan yon? Oho. Hindi ba niya alam na mayroong nag-file ng petition sa Korte Suprema, 2 petitions na kinonsolidate? Okay. Alam nga namang hindi bigyan ng atensyon naman ng ating kataas-taasang hukuman, mga petition yun eh. Opo. Oho. Di ba? So sabi lang naman niya, para sa ganun madali ang aming trabaho, marisolba kaagad. Opo. Itong mga petition na inilagak sa amin, kami maghihingi sa inyo ng mga ilang bagay at yun ay in-itemize nga. Yes po. Oh. Bakit mo naman sasabing judicial overreach? Itong kulin nga ng nagpapatulong na nga para maayos eh. Oho. Kapag ka ganun ang ginawa ng Korte Suprema, ang ibig sabihin yan, nakahanda na kaming tingnan ang merito ng mga petisyon na inyong inihain sa aming pagdidesisyon. So umaakto po ang Korte Suprema doon sa petisyon? Umaakto sa petisyon. Bakit mo naman sasabing, sino ka ba naman? Opo. Ay palagay mo nang ikaw ang pinakamatalinong abogada sa buong Pilipinas, pero palagay ko wala kang karapatan na pagsabihan mo ang katastasang hukuman ng judicial overreach. Sino ka ba? Ay, Sen, ito pa, dagdagan ko lang. Hindi naman sa, kumbaga ay ako sa parte, medyo nasisipayo ako sa puntong ito. Bukod sa kanya kasi, mukhang ganito rin po ang punto ng dating Chief Justice Antonio Carpio na para baga nagmamalabis daw ang kataas-taasang hukuman, Sen. Dating kasapi siya, ano? Opo, dati siyang Associate Justice nga po. Ano kaya ang damdamin ng mga kasama niya ngayon? Oo. Na kung mo ikaw ay wala na dito, kung umasta ka, isa ka ring nagmamarunong, halimbawa. Kung kaya siya nandun kaya, sasabihin niya kaya yun. Hindi siguradong hindi kikibo, di ba? Baka nga isa sa pwedeng magalit. Sumusobra na kahit itong babaeng ito, di ba? Yun nga po. Ikaw nahalal ka lang na congresswoman ng party list kung makapagsalita ka. Akala mo ikaw na ang pinakamagaling na abogada sa buong Pilipinas. Wag naman, Mabuti nga, hindi masyadong mainit ang ulo ng ating mga maestrado ngayon dyan eh. Yun na nga po. Kung halimbawa si Nelson ay isa sa mga maestrado, nako. Baka may kalalagyan yan. Mga halihaw ng pwede mo ba sabihin yun? Wala kang karapatan na sabihin sa kanila yun. Tungkulin nila yun eh. Yun ang kanilang palagay na makabubuti
sa kanilang pagre-resolba ng mga petition na nagkataong inihain sa kanila. Sino ka? Sa kanila daw O baka kung isa-isahin natin baka naman kaya ka pumipiyak dyan sapagkat baka mahirapan yung pinagsabihan na ibigay yung mga ilang bagay na kanilang inihingi. Ayun ang nakikita. Di ba katulad nung una na hindi natin natapos sapagkat kulang tayo sa panahon. Hindi ba yung kauna-unahan na hinihingi dyan, ano na ang estado ng tatlong naunang impeachment na inihain sa House of Representatives? Iyon. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po nating mga kababayan ng inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.